Pagkarating nila sa bahay ni Mang Tasyo, ay naabutan nilang naroon sa sala ang buong pamilya, naghihintay sa kanila. Marami na rin ang mga ususero na nakatambay sa labas at gustong manood sa magaganap na panggagamot. Nag-isip ng paraan si Mang Magno kung paano mapapaalis ang mga ususero. Mang Tasyo, tamang-tama pala at maraming tao dito sa inyo ngayon. Hindi ko na kailangan patayin ang kapre na sumapi sa katawan ng anak mo. Papipiliin ko na lang siya na gusto niyang sapian sa mga taong narito nakikiusyoso lang ngayon. Kahit 2 pa ang kunin niya ay ayos lang. Tutal, kusang loob naman yata lahat ng narito para makiusyoso. Nagpakuha ng tubig si Mang Magno kay Aling Dikay. Pagkabigay sa kanya ng ginang noong tubig, ay ibinuhos niya iyon sa magkabilang kamay at naghugas. Sabay kumpas patungo sa kinaroroonan ng mga tao na may papikit-pikit pa nga na kunyari ay nag-uusal ng orasyon at kinukumpas sa lahat ng mga taong nasa bakuran. Pagkakita noon ng mga tao ay kanya-kanyang pulasan at nagsitakbo papauwi sa kanilang mga bahay. Sa pag-aakalang tunay na ritual na ang ginagawa ni Mang Magno para pasapiin sa kanila ang kapre at sila ang tangay noon papunta sa mundo nito. Si Rigor naman ay biglang napatalikod habang inilagay sa mukha ang tawil na hawak nito dahil hindi niya mapigilang matawa. Alam niya naman kasi na nagloloko lang ang ninong niya para mapalis ng walang hirap ang mga ususero. Tapos muling nagsalita si Mang Magno sa malakas na boses. Oh, nasaan na ang mga iyon? Kanino ko papasapiin ang kapre kung wala nang natira dito? Hoy, magsibalik kayo! Sigaw pa ni Mang Magno, pero ni isang ususero ay wala nang natira sa harapan ng bahay. Napatawa na lang si Mang Magno sabay sabing, akala ko pa naman, handa kayong dumamay sa pasyente kaya kayo nagsilapit dito. Noong wala ng tao sa harapan ng bahay, ay ipinalabas na ni Mang Magno ang dalagang pasyente sa sala. Magno, paano kung magwala siya bigla? O di kaya tumakbo pa palabas? Hindi ko siya kayang pigilan mag-isa. Wika pa ni Mang Tasyo na ama noong dalaga. Huwag kang mag-alala, hindi natin siya kailangan pigilan. Ako ang bahala. Sina Ricky at Rigor na nga ang nagtulong sa paglalabas sa dalaga. Gising naman iyon. Inalalayan na lang nila dahil halata sa muka ang panghihina at tila wala sa wisyo. Iya, nakikita mo ba ang manliligaw mong kapre ngayon? Tanong pa ni Mang Magno. Umiling-iling ang dalaga. Pero naririnig mo siya at pinapapunta ka sa puno. Tumango naman ang dalaga. Hinawakan ni Mang Magno ang dalaga sa noo. Bigla iyong nangisay. Pero tila may kung anong nakapigil dito dahil limitado lang ang kilos. Kahit wala namang pumipigil at wala ring tali. Sigurado akong naririnig mo ako, kapre. Ganito, ikaw muna ang makinig sa sasabihin ko. Huwag kang puro pagmumura sa akin. Hindi mo ako pinapalamon. Makinig ka, kapre, sa sasabihin ko. Tumahimik ka muna, lintik ka. Puro ka salita. Hoy, makinig ka sa akin, kapre. Hindi ka laban ang turing ko sa katulad mo. Dahil parte ka ng kalikasan. Pero kung hindi ka titigil sa pagnanasa mo sa dalagang ito, ay mapipilitan akong tapusin ka. Tandaan mo, sa mismong batas ng mga elemental, bawal ang ginagawa mo. Kaya kahit patayin kita, ay wala akong magiging pananagutan kay Bathala dahil pinoprotektahan ko lang ang isang inosenteng dalaga. Sige, pag-isipan mong mabuti. Aalis ka sa punong iyan at hindi na magpapakita muli sa dalagang ito o tatapusin kita. Huwag mo akong hamunin. Kaya kitang gawing abo. Matapang na pagwiwika pa ni Mang Magno, pero tanging siya lang ang nakakarinig sa sagot ng kapre. Biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid ng bahay
animoy gustong tuklapin ang mga anahaw na bubong ng bahay nila Mang Tasyo. "Huwag mo akong daanin sa pananakot mo. Hindi ko naman ito bahay. Kahit padapain mo pa ito sa lupa wala akong pakialam." Tapos habang nakapikit ay nagmulat ang isang mata ni Mang Magno na nakatingin sa mag-asawang sina Mang Tasyo at Aling Dikay. Mababasa sa buka ng bibig nito na sinasabing, "Joke lang yun." Tapos muli nang pumikit. "Hoy, kapre! Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa umalis sa punong iyan, pasensyahan tayo. Gagawin kitang litsyon." Matigas ka talaga ha. "Rigor, ang gasolina, kunin mo." Wika pa ni Mang Magno sabay turo sa galon ng gasolina na naroon sa gilid. "Tara sa likuran. Dito lang kayong lahat. Si Rigor lang ang pwede kong isama." Lumabas na ng bahay ang Magninong at naglakad patungo sa likuran. "Ninong, matigas talaga ang kapre." "Oo kaya sisintensyahan na natin." Pagkarating nila sa harapan ng puno ay sinabi ni Mang Magno, "Anak, ibuhos mo na sa paligid." Akmang bubuksan pa lang ni Rigor ang galon nang isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa puno. Para iyong shockwaves na kasama sa hangin at nagawa noong mapatalsik ang Magninong. Papalag ka talaga ha." Wika pa ni Mang Magno sabay gumawa ng 3 magkakaibang hand signal kasabay ng pag-usal ng orasyon. Lumapit siya sa puno. Muling naglabas ng shockwaves ang puno pero hindi na tumalsik si Mang Magno. Si Rigor naman ay nakapayuko na nakaluhod ang isang hita kaya hindi rin ito tumalsik pang muli. Pagkalapit ni Mang Magno sa puno ay idinikit niya ang kanyang 2 palad at agad ring umatras. Mararamdamang umuuga ang puno pati na ang lupang kinakatayuan nito. "Ano akala mo sa pamako ko? Putyo-putyo level na madadala sa pagpupumiglas mo?" Sigaw niya pa sa nilalang. Patuloy sa pag-ihip ang malakas na hangin at pag-uga ng lupa sa paligid ng puno pero hindi na nakakapaglabas ng shockwaves. "Rigor, ibuhos mo na!" Binuksan na ni Rigor ang galon at naglakad paikot sa puno habang ibinubuhos ang gasolina sa gilid nito. Matapos iyon gawin ay tumayo siya malapit sa kinakatayuan ni Mang Magno. Kumumpas si Mang Magno at itinuro ang bahagi ng lupa na basa ng gasolina. Agad iyong nagliyab. Patuloy sa pag-uga ang lupa hanggang sa magsalita na ng normal ang kapre at naririnig na rin iyon ni Rigor. "Sugo na ako! Parang awan nyo na! Patayin nyo ang apoy! Ayoko pang mamatay! Aalis na ako sa punong ito! Hindi ko nagagambalain ang dalagang iyan! O kahit sinong dalaga!" "Sigurado ka dyan?" tanong pa ni Mang Magno. "Oo! Pangako!" "Sige, ilabas mo ang isang braso mo." Makikitang lumalabas sa puno ang isang maitim at mabalahibong braso. Nilapitan iyon ni Mang Magno at hinawakan. Napapasigaw naman ang nilalang. Pagkalis ni Mang Magno ng kanyang kamay sa braso ng kapre, ay agad na ring namatay ang apoy sa paligid ng puno. "Kapre, tandaan mo na markahan na kita. Sa oras na magbalik ka sa lugar na ito, ay mararamdaman ko. Isang banggit ko lang ng kataga, magliliyab ka na. Tandaan mo yan." "Oo, Antingero, tatandaan ko. Pangako, hindi na ako babalik rito. Maghahanap na ako ng ibang puno sa kagubatan." Bumanggit ng orasyon si Mang Magno at inilapat muli ang kamay sa puno. Tapos wala na silang narinig na boses ng kapre. Ang sabi ni Mang Magno ay isinara na niya ang portal ng kapre sa punong iyon para hindi na muli pang lumabas doon. Maari namang gumamit ng ibang puno ang kapre, pero kapag ginawa iyon ay mararamdaman agad ni Mang Magno at pwede niya itong padala ng orasyon hanggat nasa naturang probinsya pa rin siya. "Oh, tara na Rigor, nagugutom na ako. Kumusta nga pala ang kain nyo ng nilagang baka kaninang tanghali?"
Sobrang sarap, Ninong. Kumusta naman po ang lakad niyo sa bayan? Wala. Bokya. Ha? Paanong bokya po? Kasi, yung babaeng nagmasahe sa akin, dinukot pala ng mga antingero ang kapatid. Kaya, hindi ko na ipinagpatuloy ang masahe. Pati na yung ibang bagay. Tinulungan ko na lang muna na makuha ang kapatid niya. Kaya ayun, nakapagtumba na naman tuloy ako ng 2 batikang antingero at 3 apprentice nila na mga pamangkin din nila iyon. Ayos pala ang lakad nyo, Ninong. Successful. Oo nga, successful ang pagpuksa sa kasamaan. Pero hindi successful ang totoong pakay ko talaga doon. Di sa susunod na araw po, kapag wala kang manggagawin, bumalik ka roon. Agahan mo na lang, Ninong, para makarami ka. O di kaya mag-overnight ka na para makapagpahinga ka rin ng mabuti. Sa bagay, tama ka anak. Sige, pag-iisipan ko yan. Tara, balik na tayo doon na makapaghapunan na tayo. Pagkabalik nila sa bahay nila Mang Tasyo ay nakita nilang may malay na uli ang dalaga. Nakakausap na ito ng maayos pero mahina pa rin. Mang Tasyo, ayos na ang anak mo. Hindi na babalik dito ang kapre. Ha? Bakit? Hindi mo pala pinatay? Hindi. Hanggat maaari ay ayokong pumatay ng mga elemental. Kung madadaan naman sa pakiusap. Paano kung balikan niya ang anak ko sa panahong wala ka na rito? Huwag kayong mag-alala. Kahit wala na ako rito, kapag bumalik ang kapring iyon ay mararamdaman ko siya. Kaya kong magpadala ng orasyon para tapusin ang buhay noon. Namarkahan ko na yun. Ganun ba? Maraming salamat pala, Magno, kung ganun. Ano bang pwede kong ibayad para makabayad naman ako sa'yo? Bayad baka mo? Simple lang. Kapag wala na ako sa lugar na ito, siguraduhin mong tutulong-tulong kayo sa pagtingin-tingin sa bahay ko. Baka may manloob I-report nyo lang sa barangay kapag may nanloob. Ganun lang. Yun lang naman pala, Magno Kahit pa siguro magbantay ako sa labas ng bahay mo gabi-gabi hanggang hating gabi para makabawi ako sa iyo, ay handa kong gawin yon. Wag naman ganun. Abala na yun sa inyo masyado. Basta, tuwing mapapadaan na lang kayo sa bahay ko, pasadahan nyo lang ng tingin kung maayos ba ang kalagayan o kung walang umaaligid ng mga akyat bahay. Oo, Magno. Gagawin ko yun. Salamat sa iyo. Sige, aalis na kami. Pakainin nyo ng mabuti ang anak nyo at pagpahingahin ng maaga. Mrs., tabihan mo muna sa pagtulog yung dalaga mo. Kahit mga 2 linggo lang. Dahil siguradong babangungutin pa rin yan ng ilang gabi. Gisingin mo lang siya at painumin ng maraming tubig kapag binabangungot. Paliguin mo rin sa dagat sa loob ng 30 days para tuluyang mabura ang amoy at aura ng kapre sa katawan niya. Alam niyo na siguro ang ibig kong sabihin. Oo, Magno. Salamat uli. Wika naman ang nanay. Sige, aalis na kami. Wika pa ni Mang Magno at nagsimula ng maglakad papauwi. Si Erika naman ay nakayakap sa braso ni Rigor habang naglalakad sila. Mang Magno, wala po kaming lutong ulam para sa hapunan. Marami pa kasi ang natirang nilagang baka mula kaninang tanghali. Wika pa ni Ricky. Di yun lang uli ang iulam. Hindi pa nga ako nakatikim nun Basta ipainit mo mabuti ang sabaw ha, para hindi magsibo. Ipagdala mo rin ako ng patis, sili at kalamansi. Opo, Mang Magno. Wika pa ni Ricky at humiwalay na sa kanila ng direksyon para maihanda na ang pagkain sa bahay nila. Kayong dalawa naman, kumusta ang araw nyo? Wika pa ni Mang Magno sa dalawa. Ayos naman po, Ninong. Natulog lang ako sa cottage. Habang si Erika naman, maghapon yata itong naligo sa dagat Kaunti na lang ay magkakaroon na ito ng kaliskis. Sumagot naman si Erika. Alam mo sinusulit ko na lang ang pagkakataon Hindi rin naman ako natatakot na umitim. Ilang araw lang pagkabalik natin ito sa bundok, ay siguradong maputi na uli ako kagaya ng dati. Sige. Dahil sa maghapon ka naman palang naligo sa dagat, Erika. Kaya pahinga na ng maaga ngayon ha.
wala munang magda-night swimming. Bukas na uli. Mag-chat lang tayo rigor saglit ng gin pagkatapos kumain para pampatunaw. Tapos, matulog na tayo. Pagod din ako kanina dahil napasabak ako sa labanan. Ah, talaga po, Ninong? Akala ko po ba mamamasyal lang kayo? Tanong pa ni Erika. Oo, yun nga sana ang pakay ko. Kaso, nakatagpo ako ng nangangailangan. Alangan naman magbingi-bingihan ako. Kaya tinulungan ko na lang muna. Wika pa ni Mang Magno habang may ngiti sa labi na nakatingin sa kalmadong dagat. Teka, Ninong, babae yung tinulungan mo no at mukhang crush nyo rin po. Ha? Paano mo naman nasabi, Erika? Kasi po, kami nga ang kausap mo. Pero, napakalayo naman ang tingin mo. Parang tagos pa sa dagat eh. At mukha ng babae ang nakikita mo dahil sa iyong pagkakangiti. Bigla namang namula si Mang Magno sa narinig. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganoong hinala si Erika. Pero ang masama dahil totoo ang hinala ng dalaga. Hindi niya na maalis sa isipan niya ang mukha ng dalagang si Melanie, iyong babaeng tinulungan niyang mailigtas ang kapatid. Ay, maiwan ko nga muna kayo dito. Maliligo muna ako. Nanlalagkit na ako sa pawis maghapon eh. Tamang-tama, narito na yung si Ricky pagkabalik ko. Sige po, Ninong. Sagot naman ni Rigor. Makalipas lang ang mahigit 10 minuto ay dumating na si Ricky. Dala ang mga pagkain. Nakalagay iyon sa malaking basket. Kaya naroon na lahat, pati mga plato, kutsara at mga baso. Ilang sandali pa ay papalapit na rin si Mang Magno. Fresh na fresh ito dahil katatapos lang maligo. Masaya silang kumain habang nagkikwentuhan. Gaya ng plano, matapos makakain ay nag-inom sila saglit ng alak. Tanging soft drinks lang ang iniinom ni Erika dahil ayaw nito ng lasa ng mapait na alak. Kinabukasan ay parang party-party ulit ang eksena nila. Nag-iihaw-ihaw ng isda sa may cottage na malapit sa dagat habang naliligo at nagiinuman. Makalipas ang 2 araw ay muling nagpaalam si Mang Magno na papasyal sa bayan. Nakangiti lang si Rigor na tumango. Nagsabi naman si Erika na kung maaari ay ibili siya ng cake pagka-uwi nito. Bago pa mag-alas 12 ng tanghali ay umalis na si Mang Magno. Dumiretso na siya sa lugar ng masahian o yung spa. Saglit siyang tumambay sa tapat noon habang nakaupo sa gilid ng motor na gamit niya. Nang may humintong jeep sa kanyang harapan at bumaba ang isang magandang dalaga na halatang bagong ligo. Agad niya iyong namukhaan, kaya mahina siyang nagsalita. Melanie, kumusta na ang kapatid mo? Pagkalingon noon sa kanya ay biglang umaliwalas ang mukha ng dalaga. Magno, ikaw nga! Wika pa ng dalaga sabay yakap sa kanya na sadyang ikinagulat ni Mang Magno. Oh, parang miss na miss mo ako agad ah. Nakita mo pa lang ako noong nakarang araw eh. Anong nakaraang araw? Pang-4 na araw na ngayon. Akala ko nga hindi na kita makikitang muli. Sabi mo kasi sa makalawa lang ay dadalawin mo ako. Ah, ganun ba? Inisip ko kasi na busy ka pa. Kaya hindi mo na ako nagpakita. Busy ka dyan. Inilabas na namin sa ospital si Melissa. Sabi nga pala ni tatay, maraming salamat daw. Gusto ka nga niyang makilala para mapasalamatan daw ng personal. Pero hula ko, hindi iyon ang gusto mong mangyari kaya ka narito ngayon. Napangiti naman si Mang Magno at hindi na sumagot. Tara, huwag ka na dito magpamasahe. Sa ibang lugar na lang kita mamasahiin. Only time ka roon, pati na iyong ibang bagay na gusto mo. Sigurado ka? Okay lang na umabsent ka ngayon? Oo, 1 linggo nga ang paalam ko na absent ako eh. Pero pumasok na ako kahapon. Wala na rin naman akong gagawin sa bahay. Ayos naman si Isay. Malungkot lang. Pero hindi naman nagwawala o umiiyak.
Binilhan ko na rin ang masasarap na chichirya na gusto niya para maaliw habang nagbabasa ng mga nakakatawang comics. Ah, ganun ba? Eh di sige, tara na pala. Sumakay na nga ang dalawa sa motorsiklo at nagpunta sa pribadong lugar na walang bintana at wala ring kusina. Halos 2 oras din ang ginawang pagmamasahe ng dalaga kay Mang Magno. At noong magising ito matapos makatulog, ay saka naman nila ginawa ang masayang bagay na pagtatanggal ng init ng katawan. Melanie, bakit mo pinasok ang trabahong ito? Ha? Ang alin? Itong extra. Ang totoo niyan, Magno, masahista lang talaga ako. Bali, 10 kami dyan na pure masahe lang talaga. Tapos 10 rin yung nag-o-offer ng extra. Kaso nga lang, noong nakaraang buwan, nagkasakit si tatay at kailangan ng perang pambili ng gamot. Ang kita ko sa trabaho ko ay sapat lang sa pagkain namin, baon ni Isay sa eskwela at mga gastusin sa mga projects niya. Kaya wala talaga akong naitatabi. Kaya noong sobrang gipit na talaga ako, pinatos ko na rin yung extra. Pero sa pagkakatanda ko, nasa pang-6 ka pa lang na kliyente ko. Kaso, hindi nga natuloy yung sa atin noong nakaraan dahil tinulungan mo muna ako. Melanie, kung halimbawa ba tulungan kita para makapagnegosyo, anong negosyo ang papasukin mo? Magtatayo ako ng tindahan na may parentahan ng comics at pocketbook. Malakas kasi yun sa amin kasi maraming mga dalagita roon. Tapos, magbibenta rin ako ng murang bigas dahil may mga magsasaka akong kakilala na magbibenta rin sa akin sa murang halaga. Kaya hindi ko kailangan pumantay sa presyo ng bigas sa palengke. Sasamahan ko na rin ang pagtitinda ng lutong ulam dahil masarap naman ako magluto. Ang pagbabantay naman ng tindahan ay pwede ko na i-assign yun kay tatay. Kayang-kaya niya na yun. Ganun ba? So, papaano? Kung sabihin ko sa'yo na huwag ka nang pumasok kahit kailan sa spa na yon, tapos bibigyan na lang kita ngayon ng perang pampuhunan, kailan ka magsisimula sa pagtatayo ng tindahan? Eh di bukas agad syempre. Eh di sige, mamaya pagka-uwi mo, bibigyan kita ng perang pampuhunan. Ha? Seryoso ka, Magno? Abay oo naman. Naiyak na ang dalaga at yumakap kay Magno. Hanggang sa nauwi na naman sila sa masayang ugnayan. Magno, dahil sa tinulungan mo na rin naman ako ngayon at mukhang maiaahon mo na ako sa hirap, siguro kailangan ko na rin sabihin ito sa iyo. Ano naman yun, Melanie? Sa tingin ko, mahal na kita eh. Hindi naman ako umaasa na mahalin mo rin. Pero pwede bang umasa na dadalaw-dalawin mo rin ako sa bahay kahit paminsan-minsan lang? Kahit may pagluto lang kita ng masarap na pagkain para makabawi naman ako sa mga tulong mo. Tapos, pwede rin tayo uli magpunta rito para mabawasan naman yung pangangailangan mo. Ayos lang yun sa akin. Hinalikan naman ni Mang Magno sa noo ang dalaga. Hayaan mo, kapag natapos na ang mga bagay na inaasikaso ng pamangkin ko, ay dadalawin kita ng madalas. Naituro mo na naman sa akin ang kali papasok sa inyo, kaya alam ko na papunta roon. Okay, salamat Magno ha. Hindi kita makakalimutan. At sana hindi mo rin ako makalimutan. Abay oo naman. Yun nga ang problema ko ngayon eh. Magmula noong magkasama tayo noong nakaraan, ay hindi ka na nawala sa isipan ko. Ha? Talaga? Uy, mahal niya na rin ako. Ano, totoo no? Yata. Siguro? Ito talaga, pakipot pa. Wika pa ng dalaga. Oh, sige na, mag-aalas 8 na oh. Ihahatid na kita sa inyo para siguradong makauwi ka ng ligtas. Inihatid na nga ni Mang Magno ang dalaga sa bahay nito, pero hindi na siya tumuloy sa loob ng bahay. Hindi niya rin nakita ang kapatid na si Isay o ang ama ni Melanie.
Pagka-uwi ng bahay ay naabutan ni Mang Magno ang dalawa na nanonood ng telebisyon sa sala. Hay, mabuti naman at narito kayo. Akala ko nasa dagat na naman kayo eh. Hindi po, Ninong. Babagyo yata eh. Bigla kasing naging maalon ang dagat noong bago lumubog ang araw. Ah, ganun ba? Kaya pala mahangin at madilim ang kalangitan. Sige, matutulog na ako. Napagod ako sa pamamasyal eh. Nakangiting wika pa ni Mang Magno. Ngumiti lang din si Rigor at hindi na nagkomento pa sa sinabi ng kanyang ninong. Alam niya naman kung saan ito galing at kung ano ang maaaring ginawa. Makalipas ang 2 linggong bakasyon ay muli na silang bumiyahe papabalik sa lugar kung saan sila nakatira. Muling nag-arkila si Mang Magno ng sasakyan papauwi. Noong malapit na sila ay biglang nagsalita si Erica. Rigor, dito na yung lugar namin. Ha? Yung pamayanan na puro ano ang nakatira? Oo. Sinabi ni Mang Magno sa katabing driver na bagalan lang ang takbo ng sasakyan. May itinurong kainan si Erica at nakita nila pare-pareho na may isang dalagita na nakasuot ng bulaklaki na damit na siyang kumakaway upang tumawag ng mga parokyano. Rigor, mukhang may nadukot na naman silang dalagita na ipinalit sa akin. Siguradong ginagawa lang nila yung pain. At kalaunan ay gagawin na ring laman tiyan. Naiiyak na wika pa ni Erica na tila nananariwa ang pinagdaanan sa lugar na iyon. Nagsalita naman si Mang Magno. Huwag kang mag-alala, iha. Babalik tayo dyan. Gagawin natin ang dapat nating gawin. Matalinghagang wika pa ni Mang Magno dahil ayaw niyang mag-isip ng masama ang driver tungkol sa kanila pinag-uusapan. Noong makarating sa may kanto ay bumaba na sila at nagsimulang maglakad papaakyat ng bundok. Nakapamili na rin naman sila ng mga pagkain at ibang kailangan bago sila umalis sa resort ni Mang Magno. Kaya tuloy-tuloy na sila sa kanilang pag-akyat. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 9. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.